Welcome back mga idol! Sa video na ito ay ating mapapanood ang pelikulang Dabo na isang Korean movie. Ito ay kwento ng isang matanda na nag-ampon ng batang babae na kalaunan ay gusto niyang asawahin. Sa umpisa ng pelikula ay makikita ang isang matanda na tawagin na lang nating Mang Kanor. Inaalagaan niya ang isang dalagita na si Hanzo sa loob ng mahigit 10 taon. Si Mang Kanor ay naghihintay na lang ng kanyang 18th birthday para pakasalan si Hanzo bilang kanyang asawa. Si Hanzo ay inampon ni Mang Kanor 10 taon na ang nakalilipas. At ang dalawa ay nakatira sa bangkang pangisda. Habang papalapit ang araw ng pagtanda ni Hanzo, inaabangan din ito ni Mang Kanor. Isang araw, isang aksidente ang nangyari na tuluyang bumasag sa pantasya ni Mang Kanor. May ilang mga lalaki ang sumampa sa bangka. Si Hanzo ay nagdala ng beer sa mga bisita. Hinawakan ng lalaki na si Kate ang kamay ni Hanzo, ang ugali ng mga taong ito ay iba. Diretsyong hinayla si Hanzo sa kanyang kondungan, at pagkatapos ay binastos ng salita ang dalaga. Ang tagpong ito ay nakita ni Mang Kanor. Nang sila ay naging mas mapangahas ay isang matalim na palaso ang pinakawalan. At ang pana ni Mang Kanor ay nakatutok sa kanila. Mabilis na binitawan ng dalawa si Hanzo. At si Hanzo, gaya ng dati ay tinulungan si Mang Kanor na bunutin ang palaso. Sa sandaling ito, iniligpit ni Mang Kanor ang kanyang pana, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng babala. Upang maiwasang maulit ang mga ganitong pangyayari, ipinakita ni Mang Kanor ang kanyang husay sa paggamit ng pana sa harap ng dalawa. Natigilan ang dalawa, pero hindi pa rin sila sumusuko sa kanilang masamang binabalak kay Hanzo. Kinabukasan, bumalik ulit ang dalawa sa bangka, habang si Mang Kanor ay abala sa cabin. Pinakita nila kay Hanzo ang pinagbabawal na palabas. Ang walang muwang na si Hanzo ay tumatawa lang sa gilid. Si Yuzin ay naglagay ng isda sa damit ni Hanzo, pagkatapos ay kinapakapa ng dalawa sa katawan ng dalaga. Isang pana ang lumipad, at muling lumitaw si Mang Kanor at niligtas si Hanzo. Ngunit walang balak na umatras ang dalawa, itinali nila si Mang Kanor, at pinagpatuloy ang hangarin upang kunin si Hanzo. Sa takdang oras ay nagtago si Hanzo sa cabin, kaya hindi nahanap ng dalawa si Hanzo. Nang lumingon sila sa likod nila ay itinutok ni Hanzo ang pana sa dalawa at pina na sila. Simula noon ay hindi na nagpunta ang dalawang kolokoy sa bangka. Kinagabihan ay sinukat ni Mang Kanor ang taas ni Hanzo gamit ang tape measure. At lumaki na ang dating batang babae. Tumingin si Mang Kanor sa kalendaryo at malapit na ang oras ng kasal. Kinabukasan, isa pang grupo ng mga bisita ang dumating sa bangka, kasama sa kanila ang isang napaka-espesyal na batang lalaki na si Kim Jong-shauk. Guwapo siya at iba sa ibang bisita, naakit si Hanzo sa kanya. Pagkakita niya kay Kim Jong-shauk sa deck na nakikinig ng music, tahimik na naglakad si Hanzo sa likod niya. Tinanggal niya ang earphones ni Kim Jong at nilagay sa tenga niya. At ang eksenang iyon ay nakita ni Mang Kanor. Lumapit si Mang Kanor sa kanilang dalawa, at galit na inalis si Hanzo. Sa gabi, si Mang Kanor ay niliguan ng dalaga, nakita ito ni Kim Jong. At hindi naiintindihan ni Kim Jong na tinutulungan siya ni Mang Kanor sa pagligo. At dito natuklasan din ni Hanzo si Kim Jong, binigyan niya ito ng matamis na ngiti. At si Kim Jong ay lubos na nadurog ang puso. Kinabukasan umalis na si Kim Jong kasama ang tour group, binigay niya ang Walkman kay Hanzo. Simula noon ay naka-headphones na si Hanzo tuwing dadating siya. Kahit si Mang Kanor ay hindi na niya ito binabati gaya ng dati. Sa galit ni Mang Kanor ay tinapon niya ang Walkman na binigay ni Kim Jong. Nagalit din si Hanzo. Sinadya ni Hanzo na umupo sa tabi ng bisita at sadyang akitin ito. Pilit na binuhat ni Mang Kanor si Hanzo pabalik sa kwarto, tapos galit na pinalayas ang mga bisita. Akala nila ay babalik sa kapayapaan ang lahat, pero binalikan ulit siya ni Kim Jong, masayang ngumiti si Hanzo. Nang magkatabi ang dalawa para kumuha ng group photo may biglang tumama ang matalas na palaso. Halatang galit na naman si Mang Kanor. Galit na binunot ni Hanzo ang pana, at saka binali ito sa harap niya. Napagtanto ni Mang Kanor na hindi dapat masira ang kanyang plano. Kaya't diretso niyang pinunit ang buong kalendaryo. Sa paraang ito lang niya mapapangasawa si Hanzo sa lalong madaling panahon. Kinagabihan, hinawakan ni Mang Kanor ang kamay ni Hanzo at nakatulog, ngunit sa pagkakataong ito ay kumawala si Hanzo. Pumunta si Hanzo sa kwarto ni Kim Jong at tahimik na humiga sa kanyang kama. Nang akmang maghahalikan ang dalawa, biglang pumasok si Mang Kanor sa kwarto at hinagis si Kim Jong palabas.
Hindi na nakatiis si Kim Jong at pinagalitan niya si Mang Kanor sa pagtatago niya kay Hanzo sa bangka sa loob ng napakaraming taon para sa pansarili niyang interes. Bago umalis, nanumpa si Kim Jong na hahanapin niya ang mga biological na magulang ni Hanzo at pagkatapos ay iaalis si Hanzo dito. Si Mang Kanor ay galit na galit at diretsyong pinunit ang kalendaryo, planong pakasalan si Hanzo agad-agad. Isang araw bago ikasal ang dalawa, may dinala si Kim Jong na missing person notice, hinahanap na pala si Hanzo ng mga magulang niya. Pumunta si Kim Jong dito para kunin si Hanzo, pero pinunit ni Mang Kanor ang missing person notice. Sa pagkakataong ito ay galit na siya kay Kim Jong. Walang kamalay-malay si Kim Jong nang bigla siyang pinana ni Mang Kanor, kaya mabilis na humarang at tumayo si Hanzo sa harapan ni Kim Jong. Ibinaba ni Mang Kanor ang bawat araw sa kanyang kamay, bumalik siya sa silid at nagpakawala ng kanyang emosyon. Sa pagkakataong ito ay naunawaan niyang tuluyan siyang iiwan ni Hanzo, kinaumagahan ay isinakay na ni Kim Jong si Hanzo sa bangka. Ngunit hindi nila alam na si Mang Kanor ay lihim na nagtali ng lubid sa kanyang leeg mula sa bangka na sinasakyan nila. Habang palayo ang bangka ay namumula ang mga mata ni Mang Kanor sa pagkakasakal, sa pagharap sa sandali ng kamatayan. Kumuha ng kutsilyo si Mang Kanor at gustong putulin ang lubid, buti na lang nalaman ito ni Hanzo. Sa oras na ito, pinutol ni Hanzo ang lubid gamit ang palakol, saka mabilis na pinahihit ang timon ng bangka. Pinili pa rin ni Hanzo na bumalik, at nagyakapan ang dalawa at umiyak ng mapait. Sa huli, nagpasya si Hanzo na tuparin ang hiling ni Mang Kanor, at sinuot ng dalawa ang kanilang mga damit pangkasal. Kasunod ay natapos ang seremonya ng kasal sa ilalim ng saksi ni Kim Jong, pinaharurot ni Mang Kanor ang bangka patungo sa isang malayong lugar, at si Kim Jong ay maaari lamang maghintay sa bangka para bumalik si Hanzo. Maya-maya pa'y nakalayo na ang bangka, hinubad ni Mang Kanor ang damit ni Hanzo. Saka inasinta ng pana ang langit, sumisimbolo ng pagnanasa sa langit at tumalon si Mang Kanor sa dagat. Hindi alam kung gaano katagal. Ngunit bumalik ang bangka, nang magising si Hanzo ay biglang bumagsak ang palaso, at ang dugo sa puting palda ay sumisimbolo din na natupad ni Mang Kanor ang wish niya sa pamamagitan ng kanyang pana. At sa pagtatapos ng pelikula, kinuha ni Kim Jong si Hanzo na isa din sa pangarap niya. At dyan na nagtatapos ang video mga idol. Maraming salamat sa panunood. Goodbye.